Hello po. Ngayon is magde-demo tayo ng bagong product o project ng Sundry Technologies. So, ang product na ito o project na ito is para siya sa application ng mga coin-operated na car wash or motor wash business. So, ngayon kasi marami ng mga self-service na business. So, merong self-service na laundry shop, may self-service na motor or car wash. So, lahat 'yon yung mga self-service na yun is gumagamit sila ng coin-operated na system. Meaning, pag naghulog ka ng coin, so magta-translate into time para yung time na na-translate ng hinulog mong coin, yun yung gagamitin mo para magawa yung service. Like, example, sa car wash, so yung time na, yung paghulog mo ng coin, magta-translate yun into time. So yung time na yun, yun yung gagamitin mo para gamitin yung tubig para malinis yung buong sasakyan. So, itong product na ito is para sa application na yon at coin operated siya, yung trigger niya is coin operated. Kaso, itong controller na to is para lang po siya sa mga S-type na coin slot. So, itong controller na to is pwede niyang i-control yung time para sa tubig and at the same time yung time para sa shampoo or sa sabon. So, itong controller na 'to puwede mo siyang i-program yung kasi puwede mong i-program na magkaiba yung time settings ng water saka yung time settings ng shampoo or ng sabon. So, kasi siyempre, mas marami kang gagamiting tubig kumpara sa sabon at mas mahal yung sabon kumpara sa tubig. So, kaya dapat yung corresponding presyo ng time ng paggamit mo ng dalawang bagay na ginagamit sa car wash is dapat magkaiba yung presyo. Okay? So, itong controller na to is programmable siya. So, ibig sabihin, yun nga, ang sabi ko, pwede mong i-program yung time para sa controller ng tubig at sa para sa time ng shampoo. So, controller siya, then meron siya, programmable siya, then meron siyang 3-digit display. So, ito yung makikita ng user kung gaano katagal yung gagamitin niya at kung ano na lang yung remaining time na natitira sa ginagamit niyang service. So then meron din siyang buzzer or mag-a-alarm kasi siya 1 minute. Pag nag 1 minute ka na, mag-a-alarm siya para ma-notify yung user na 1 minute na lang. Then pwede, depende na sa user kung mag-a-add ka ng bayad. At the same time, pag near end time or 5 seconds below, mag-a-alarm siya para malaman ng user na yun, patapos na talaga siya. Okay, so since since sa car wash application siya, so yung ginagamit kasi sa car wash is mga high pressure na motor. So yung high pressure na motor na yun is malaki yung current rating niya or basically malakang load siya. So kaya itong relay na ginagamit natin is 30 ampere yung maximum niya base sa spec. Pero ang alam ko nasa 10 ampere lang yung mga motor na ginagamit, yung mga mura na kadalasang ginagamit sa mga car wash na business. So, then meron pa siyang, aside dun sa motor, makokontrol niya rin yung may dalawang solenoid valve na pwede niyang i-control para ma-separate yung water saka yung shampoo. Kasi itong controller na to is 2 in 1. Ibig sabihin, yun nga, dahil na-explain ko kanina, pwede mong i-control yung water saka yung sabon. So, dito ay papakita ko kung paano niya gagawin yon. So, yung typical kasi na na setup yung sa mga pressure washer. So example, assuming ito yung motor, yan. So yung basically, siyempre meron siyang output, meron siyang input. So yung typical sa input, dun yung timba kung saan sa input, andun yung timba, andun yung tubig. So hindi ko lang kung kita, masyadong hindi kita. So ito yung output, ito yung input. So nandito yung timba, nandito yung tubig, then ito yung output. So dito lalabas yung tubig. So, ito yung typical na ginagamit kasi ito yung pressure washer natin. So, syempre pag
pump, pag on ng pump, so yung tubig yan, i-pressurize niya, then paglabas dito pressured water na, so malakas na siya. So, paano niya i-control yung sabon sa tubig? So, ito, kailangan natin ng dalawang timba. So, dalawang timba. So, yung isa is tubig na may sabon, yung isa is pure tubig lang. So, paano niya i-route yung dalawang timba papunta sa iisang washer? So, yun siya, gagamit siya ng solenoid valve. So, ito yung isang solenoid valve, ito yung isang solenoid valve. Then, yung output ng solenoid valve is magmi-meet sila sa iisa lang. Then, pupunta sila dito sa washer natin. So, example lang, ang sinelect natin or water lang. So, itong solenoid lang yung mag-on. Siyempre, water lang yung papasok. So, example lang, sinelect naman natin is shampoo. So, water with shampoo. So, ito na naman yung mag-on na solenoid. Naka-off to. So, pag on ng pressure washer, ito yung hihigupin niya papunta sa washer. Then, lalabas siya dun sa um, output nozzle natin. So yun, kaya yung controller natin is may solenoid valve at the same time yung pump para syempre makokontrol mo siya independently at yung motor pump natin. So yun ganun po yung mangyayari pag naging 2-in-1 siya na controller. Okay? So yung pagkabit ng controller na 'to is, ganito. Kung napanood niyo yung ibang video ko, typical na 'to yung ganitong design ng module para sa mga S-type. So, meron siyang dalawang screw terminal, 'yan, para i-connect yung module, yung sensor timer module sa S-type. So, then, maiksi lang yung wire na 'to, yung para sa 7 segment display o sa display. So, basically pwede mo lang siya malagay na malapit doon sa S-type. Okay? So, itong controller o yung relay board na magkocontrol sa solenoid at sa pump, so pinapatong lang siya. So, ang purpose kasi nito is ah, kasi kumbaga yung space constraint kasi yung lugar para sa S-type. So, kaya ang ginawa ko is separate module siya na pagpapatungin lang. Ayan, oh. So, meron siyang connector dito na header, female and male pins na doon siya magko-connect. So, pag sinalpak mo lang siya, ayun. So, ready to go na siya. Then, dito naman is merong mga label para makita mo kung saan ko-connect yung motor, yung solenoid valve 1 saka solenoid valve 2, then yung 220 volt. So dito papasok yung 220 volt, then yung mga wires na lalabas na output is direct na dun sa i-control sa motor or sa solenoid valve. So ganyan lang yung connection. Then dito meron siyang input para naman sa power source ng module, which is yung 12 volts na galing direct sa transformer. So dito mo lang siya ikakabit. Okay, so um, programmable siya, so meron siyang button dito para mag-program, then meron siyang dalawang adjacent na header na doon may kukonek yung switch para sa example lang sinelect mo is water or shampoo. So dito magra-run lang tayo ng ganitong switch for demo purposes. So push button switch siya. So ang pagkabit is makikita nyo may dalawang header. So partner lang. So kakabit mo lang siya ng ganun. So wala namang polarity kahit magkabaliktad yung pag-connect. So yan. So may isa pang header na bakante. So, kakabit mo yung isa. Isa. Yan. So yan na yung dalawang connector natin. So pair lang yan na para sa switch na push button.
Tapos, yung para sa 12 volts na output, dito lang ikakabit. Yan. So, yan yung 12 volts, niyan lang ikakabit. So, yun, good to go na. So, kung wala kasi akong motor sa solenoid valve, so, dito ikakabit yung solenoid saka yung motor na area. So, yun, nakakabit na yung selection button natin saka yung 12 volts na supply. Then, pa-power up natin. Yan, so 0, 0. So, ito is nakaprogram siya na yung ang pwede mo palang i-program dito pag sa selection ng water is minutes. So, ibig sabihin 1 to, yung minimum is 1 minute. Then, pag sa 1 minute to 60 minute yung pwede mong i-program sa tubig. Example, every hulog, example, per 5 pesos, 5 minutes. So, yun, pwede mo siyang i-program ng 5. Then, sa shampoo selection naman, ang pwede mo lang i-program is 1 to 60 seconds. So, ang kaiba ng dalawa, yung basically sa water is in minute, yung time, then yung sa shampoo naman is in seconds lang. So, then yung sa shampoo, pwede ka lang mag-operate ng up to 10 minutes. So, ibig sabihin, pag na-reach mo na yung 10 minutes, hihintayin mo ulit siyang bumaba yung time before ka makapag-insert ng additional. So, basically, hindi hindi ka pwedeng mag-exceed ng 10 minutes. So, siguro naman sa actual na use, siguro hindi mo na mauubos yung 10 minutes. Or kung maubos man siya, syempre pwede ka pa rin, example, naging 9 minutes na lang, pwede kang maghulog ulit ng coin para gusto mo 10 minutes talaga siya yung operation. So, basically, pag naubos naman yung time, pwede ka naman mahulog ulit. Then, yun, magra-run pa rin naman yung system. So, bali yun. Sa minute naman, so hours pwede. Sorry, sa water selection pala, yung hours naman pwede. Then, again, dun sa shampoo, up to hanggang 10 minutes ka lang pwedeng maggamit. Then, pag na-hit mo na yung 10 minutes, mag-stop na siya. Hindi ka na pwede makapag-increment more than that. Okay? Pero basically, pag bumaba yung time, pwede ka naman ulit magdagdag. Ayan. Basta yung limit niya hanggang 10 minutes lang. Okay? So, yung pag-program nito, mayroon ditong button na mode. Ayan, no? So, dito mayroong nakasulat na mode, then mayroong nakasulat na S1 saka S2. Switch 1, switch 2. So, lalabas din yan dito, switch 1, switch 2 sa display. So, yung switch 1, yun yung naka-define para sa tubig. Then, yung switch 2, yun yung para ah, sa shampoo or sa sabon. Okay, so pag pinress ko yung mode, short press lang, makikita niyo mag-iba yung display. So, yan, S1 yan. So, ibig sabihin selection 1. So, sa selection 1, automatic minutes siya and para siya sa tubig na time. So, para iset mo yung time, so gagamitin mo yung dalawang buttons na nakakabit. So, 1, 2, 3, 4, 5. Assuming every 5 minutes, ito kasi piso example lang ah. So, pag yung nagulugan ng piso, ang una niyang time is 5. Then, pag nagulugan ng dos, mag-i-increment siya ng by 5. So, ang ibig sabihin lang ng program nito is mag-i-increment siya ng by 5. Okay, so kung okay na sa inyo yung settings na yon, press mo ulit yung mode. Pag pinress ko ulit yung mode, mag-iiba yung time. So, S2 na siya. So, selection 2. Ibig sabihin, para na naman yan sa time ng para sa shampoo. So, ito, automatic siya, seconds. So, pag pinress ko to, so assuming ang gusto ko, every hulog, ang increment niya is 20 seconds. So, yan, 20 seconds siya. So, ibig sabihin, pag nagulong ko ng piso, 20 seconds siya mag-on.
Then, pag naghulog ulit ako, magpa-plus lang siya ng 20 seconds. Ayun. Ay, sorry na po. Tanggal yung connection. Okay. So, ulitin natin kasi natanggal. Hindi siya natapos mag-program. So, pe-press ko lang yung mode. So, assuming 5 minutes. Ayan, 5 minutes yung sa tubig. Then, S2 naman is example 20 seconds. Ayan, so 20 seconds yung interval naman para sa shampoo. So, again, yung S1 para sa tubig, yung S2 para sa shampoo. So, yun yung pag-set ng time. So, pag okay ka na, press mo lang ulit yung mode button para bumalik ka sa 00. So, itong programming niya naman is na-store niya sa memory. So, ibig sabihin, pag pinatay mo, kung ano yung last mo na program, yun pa rin yung i-access niya o gagamitin niya during application. So, yun, na-program mo na yung time settings. So, example, gusto mo nang gumamit ng tubig. So, i-press mo lang ito yung tubig. May makikita kang S1. So, pag gusto mo ng shampoo, i-press mo lang yung S2. Ayan, so S2 yung lumalabas. So, example, tubig. So, kanina, di ba, nakaprogram siya ng sa isang hulog 5 minutes. So, ngayon, maghuhulog tayo ng piso. Ayan, so 5 minutes. Then, naka-on na rin yung motor sa kanang solenoid. So, yan, pag nag-increment, every hulog, mag-increment lang siya ng 5. Kasi na-program mo siya ng 5 minutes per insert. Okay? So, yun. So, habang ginagamit mo siya, basically, pwede mo na siyang gamitin. Example, nagkakarwash ka na. So, example, may aayusin ka, or gusto mong mag-stop muna yung tubig kasi syempre yung pressure washer tuloy-tuloy yung pag-on. So, either sa dalawang pin, pwede mong i-press, magpo-pause yung time. So, nag-pause yung time. So, then pwede mo nang ayusin yung ginagawa mo. Example, may ililinis, kumbaga may kailangan kang tanggalin pa before mo basahin ng tubig. So, pwede mong i-press any sa dalawang ah, button. Kasi itong operation niya is one-time operation lang. Ibig sabihin, hindi pwedeng magsabay. Hindi naman talaga pwedeng magsabay yung tubig sa shampoo at the same time. So, ibig sabihin, kahit saan ng dalawa, pag pinress mo, kung ano yung sinelect mo na una, I mean, kung anong operation na tumatakbo, example, tubig or shampoo. So, either saan dito na button, ipopost niya lang yung time. So, example, tapos ka na, naayos, so gusto mo nang gumamit ng tubig, ipipress ko lang ulit tong either sa dalawang button. So, magko-continue yung time hanggang matapos. So, dito, kailangan mong tapusin yung time ah, ng specific na operation. So, example, tubig lang. So, dapat tubig lang talaga. So, ang maganda pa ganito is by example, paisa-isa ka lang na increment. Hindi yung maramihan kasi baka mamaya sobra ka na. So, kailangan mong hintayin matapos yung time before ka makapag-select ng shampoo. Okay? So, yun yung sa water. So, papatayin ko muna siya kasi kailangan mong hintayin yan before ka pwede makapag-select dito. So, yan, pag pinress mo tong button, magpo-pause lang siya. Ayan, pause lang siya. So, pag pinress mo, mag-continue lang ulit yung time settings mo. So, ngayon, ang gagawin natin is, papatayin ko lang siya para ma-select natin yung shampoo. So, kung kanina ito yung red yung pinress natin para sa water. So, ito naman yung shampoo. So, pag pipress mo, makita mo S2 para sa shampoo yan. So, kung naalala nyo, 20, ah, pag naghulog ka, kung kanina na-program natin kanina ng every 20 seconds, so maghulog ka nito ng coin. Ayan, 20 seconds siya. So, pag naghulog ka ulit, ayan, mag-add lang siya ng 20. Ayan. Ayan, pwede mo nang gamitin yung shampoo. So, again, same lang din dun sa sa water na operation, magpo-pause din siya. Yan, so pause din.
yung time. Then either saan pa rin doon na switch. So pag pinress ko siya ulit, continue lang yung time niya. So yun po. Ganun lang yung operation ng controller para sa 2-in-1 na application para sa car wash or sa motor wash. So yun. Ayan. So pag 5 minute pag 1 minute below, mag-alarm na siya para malaman mo na naka 1 minute ka na yung time. So iintayin mong kung continuous pa rin yung gamit. So pag near end time na siya or 5 seconds below, mag-alarm ulit siya. Magbibigay siya ng notification na ibig sabihin malapit nang matapos yung time. And so kung gusto mo pang dagdagan, maghuhulog ka lang ng coin. Ayan. Continuous lang siya magdadagdag. So again, yun, habang operation, kailangan matapos mo na yung time ng operation, ng specific na operation, kagaya ng water or shampoo, before ka ulit select kung ano yung operation na gusto mong gamitin. So, yun, hintayin lang natin na ma-hit mo yung 5 seconds para makita nyo na mag-a-alarm ulit siya. So, yun po, yun lang yung application niya. So, makikita nyo is masyado siyang compact na siya, maliit. So, hindi mo na kailangan ng malaking system. Ng malaking space para paglagyan ng controller mo. So, doon mismo sa coin slot mo, nakalagay na siya. Yan. So, tapos na yung operation. Then, yun. Yun po. So, ganyan ng kaliit. Controller na siya para sa 2-in-1 na motor or car wash. So, yun. Thank you po sa panonood.